Ngunit alam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras. Tinipon niya ang kanyang mga disipulo para sa isang huling hapunan sa isang silid sa itaas sa Jerusalem. Bago ang huling hapunan, makapal ang hangin ng tensyon. Isa sa inyo ang magtataksil sa akin, bigla niyang ipinahayag, at ang epekto ng kanyang mga salita ay nag-iwan ng pagkagulat sa lahat. Ako ba, Panginoon? Tanong nila isa-isa, may takot at gulat sa kanilang mga tinig. Si Judas, na puno ng kadiliman ang puso, ay mahina lamang na nagbulong, Ako ba, Guro? Si Jesus na may matalim na tingin ay sumagot, Ikaw na ang nagsabi niyan. Sa hapunan, kinuha ni Jesus ang tinapay, pinagpira-piraso at ibinigay ito sa kanyang mga disipulo. Kunin at kainin, ito ang aking katawan. Pagkatapos kinuha niya ang kopa, nagpasalamat at ipinasa ito. Uminom kayo mula rito kayong lahat sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na ibinuhos para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ang kaseryosohan ng sandali ay dama ng lahat. Bawat disipulo ay naramdaman ang bigat ng kanyang mga salita. Inutusan niya sila, Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Alam ni Jesus na ang gawaing ito ay magiging pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Pagkatapos ng hapunan, pinangunahan ni Jesus ang kanyang mga disipulo sa hardin ng Getsemani. Lubhang namimighati ang aking kaluluwa hanggang sa kamatayan, kanyang ipinagtapat kina Pedro, Santiago at Juan. Siya'y umalis upang manalangin at ang kanyang pagdurusa ay napakalalim na ang kanyang pawis ay tila patak ng dugo. Ama, kung maaari, alisin mo ang kopang ito sa akin. Ngunit hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo ang masunod, kanyang idinaing. Tinatanggap ang kanyang kapalaran. Biglang dumating si Judas na may kasamang armadong pulutong. Mabuhay, Guro, kanyang sinabi. Ipinagkanulo si Jesus sa pamamagitan ng isang halik. Sa isang mabilis na pangyayari, inaresto si Jesus at ang mga disipulo ay nagsitakas. Iniwan siyang mag-isa sa mga kamay ng kanyang mga kalaban. Ipinagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Sabi ni Jesus, nakatingin kay Judas ng may kalungkutan. Inaresto siya ng mga bantay at tumakbo ang mga disipulo sa takot. Dinala si Jesus sa harap ng Sanhedrin kung saan siya'y inusisa at binugbog. Sabihin mo sa amin kung ikaw ang Kristo, hiniling ng mga punong pari. Kung sasabihin ko sa inyo, hindi kayo maniniwala, sagot ni Jesus. Ngunit mula ngayon, ang anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos. Kung gayon, ikaw ba ang anak ng Diyos? Iginiit nila. Kayo na ang nagsabi, sagot ni Jesus. Sa galit, pinunit ng punong pari ang kanyang kasuotan. Kalapastanganan, nararapat siyang mamatay. Sa bukang liwayway, dinala siya sa harap ni Pilato ang Romanong gobernador. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong ni Pilato. Ikaw na ang nagsabi, sagot ni Jesus. Si Pilato na walang nakitang kasalanan sa kanya ay nag-alok na palayain siya ayon sa tradisyon ng Paskwa. Sino ang gusto ninyong palayain ko, si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Ang mga tao na pinaalab ng mga pinuno ng relihiyon ay sumigaw, si Barabas. At ano ang gagawin ko kay Jesus? Tanong ni Pilato. Ipako siya sa krus, sigaw nila. Ipako siya sa krus. Si Jesus ay malupit na hinagupit. Ang kanyang katawan ay sugatan at dumudugo. Siya'y kinutya ng mga sundalong Romano, nilagyan ng koronang tinik at isinuot ang isang balabal na kulay ube sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Kanilang tinuya habang sinasaktan siya sa ulo. Pagkatapos, siya'y dinala sa Golgota, dala ang kanyang sariling krus. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Idinaing ni Jesus habang ipinapako siya sa krus. Kasama niya, 2 magnanakaw ang ipinako rin. Ang isa'y tinuya siya, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Ngunit ang isa na kinikilala ang kanyang pagkakasala ay nagsabi, Jesus, alalahanin mo ako kapag pumasok ka sa iyong kaharian. Sa tono ng habag, sumagot si Jesus, tunay na sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kasama kita sa paraiso. Nang tanghali biglang nagdilim ang kalupaan. Si Jesus na may daing ng pagdurusa ay sumigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pagkalipas ng ilang sandali, hininga niya ang kanyang huling hininga. Tapos na.
Yumanig ang lupa at napunit ang tabing ng templo sa dalawa. Isang senturyon na nakasaksi sa lahat ng ito ay nagsabing, tunay ngang ang taong ito ay anak ng Diyos. Inilibing si Jesus sa isang bagong libingan at isang malaking bato ang iginulong sa harap ng pasukan. Makalipas ang 3 araw, sa madaling araw ng unang araw ng linggo, si Maria Magdalena at ang iba pang mga kababaihan ay nagtungo sa libingan na may daladalang mga pabango. Ngunit biglang nakita nilang naalis na ang bato. Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Sabi ng isang makinang na anghel. Wala siya rito, siya'y nabuhay na muli. Nangyari ang himala. Ang mga kababaihan, puno ng pagtataka at kagalakan, ay nagmamadaling sinabi ito sa mga disipulo. Si Pedro at Juan ay mabilis na nagtungo sa libingan. Ang Panginoon ay nabuhay na muli, sabi nila, puno ng pagkamangha. Nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena sa hardin. Raboni, bulalas niya. Lumuhod sa harapan niya. Pumunta ka at sabihin sa aking mga kapatid na ako'y umaakyat sa aking ama at inyong ama, iniutos ni Jesus. Nagpakita si Jesus sa kanyang mga disipulo ng ilang beses, ipinakita sa kanila ang mga sugat sa kanyang mga kamay at tagiliran. Kapayapaan ang sumainyo, sabi niya, at nang sila'y hiningahan niya, idinagdag niya, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sa wakas, sa bundok ng mga olibo, tinipon ni Jesus ang mga disipulo. Ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ituro ninyo sa kanila na sundin ang lahat ng aking iniutos sa inyo. At narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng mundo. Habang binabasbasan niya sila, siya'y itinaas patungo sa langit, at isang ulap ang nagtago sa kanya sa kanilang paningin. Ang mga disipulo, nakatingin sa langit, ay nakarinig ng tinig ng 2 lalaking nakasuot ng puti. Bakit kayo nakatitig sa langit? Itong si Jesus, na dinala sa langit mula sa inyo, ay babalik sa parehong paraan na nakita ninyong umakyat siya. Pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus, ang mga disipulo ay bumalik sa Jerusalem, puno ng pag-asa. Hintayin natin ang pangako ng Ama, sabi ni Pedro, na naalala ang mga salita ni Jesus. Nagkaisa sila sa panalangin habang naghihintay sa itaas na silid, hindi alam kung kailan darating ang Espiritu Santo. Sa araw ng Pentecostes, isang tunog na parang malakas na hangin ang pumuno sa bahay kung saan sila nakaupo. Mga dilang apoy ang dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo, nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika. Ang nagtipong karamihan ay namangha. Paanong naririnig nating bawat isa sila na nagsasalita sa ating sariling wika, tanong nila. Si Pedro, kasama ang 11, ay nagtindig at buong tapang na nagsalita. Mga kalalakihan ng Judea at lahat ng naninirahan sa Jerusalem, ito ang sinabi ng propetang si Joel. Sa mga huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ang pangangaral ni Pedro ay direkta at prangka. Magsisi kayo at magpabautismo, bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Nang araw na iyon, 3,000 ang idinagdag sa simbahan. Ang komunidad ng mga mananampalataya ay mabilis na lumago. Ibinabahagi ang lahat ng kanilang mayroon at nagpatutuo ng may kapangyarihan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay lumitaw ang pagsalungat. Sina Pedro at Juan, pagkatapos pagalingin ng isang pulubi sa pintuan ng templo, ay inaresto. Sa pangalan ni Jesus ng Nazaret, tumayo ka at lumakad, ipinahayag ni Pedro. Nang sila'y inusisa ng Sanhedrin, matapang na sumagot si Pedro, hindi namin kayang tumigil sa pagsasalita tungkol sa aming nakita at narinig. Lumakas ang pag-uusig. Si Esteban, puno ng biyaya at kapangyarihan, ay nagsagawa ng mga dakilang himala at tanda sa mga tao. Hindi nila kayang tapatan ang kanyang karunungan, kaya't sinungaling siyang inakusahan at dinala sa harap ng Sanhedrin. Nakikita ko ang langit na bukas, at ang anak ng tao na nakatayo sa kanang kamay ng Diyos, sinabi ni Esteban bago siya batuhin hanggang mamatay. Ang kanyang huling mga salita ay isang panalangin para sa kapatawaran. Panginoon, huwag mong isaalang-alang ang kasalanang ito laban sa kanila. Ang pagkamartir ni Esteban ay nagpasimula ng malawakang pag-uusig.
na nagkalat ng mga mananampalataya sa buong Judea at Samaria. Si Felipe, isa sa 7 diakono, ay nangaral sa Samaria at marami ang nagbalik loob. Sa isang liblib na daan, isang yunukong taga-Ethiopia ang natagpo ang nagbabasa ng aklat ni Isayas. Nauunawaan mo ba ang iyong binabasa? Tanong ni Felipe sa kanya. At ipinaliwanag ang ebanghelyo. Naniwala ang yunuko at nagpabautismo. Si Saul ng Tarsus, isang masugid na tagapag-usig ng simbahan, ay binigyan ng mga sulat ng punong pari upang hulihin ang mga Kristiyano sa Damasco. Ngunit sa kanyang paglalakbay, isang liwanag mula sa langit ang pumalibot sa kanya at siya'y bumagsak sa lupa. Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Tanong ng isang tinig. Sino ka, Panginoon? Tanong ni Saul. Ako si Jesus na iyong inuusig. Bumangon ka, pumunta ka sa lungsod at sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Bulag at nanginginig, dinala si Saul sa Damasco. Si Ananias, isang disipulo, ay isinugo ng Panginoon upang ipanalangin siya. Kapatid na Saul, ang Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan ay nagsugo sa akin upang muling makakita ka at mapuspos ng Espiritu Santo. Nahulog ang mga parang kaliskis mula sa mga mata ni Saul at siya'y nabautismuhan. Mula noon, naging Apostol Pablo siya, ang dakilang misyonero ng Ebanghelyo. Sina Pablo at Bernabe, na isinugo ng Espiritu Santo, ay dinala ang Ebanghelyo sa mga bansang hentil. Sa bawat lungsod, hinarap nila ang oposisyon at panganib, ngunit nakasaksi rin ng maraming pagbabalik loob. Hindi namin kayang tumigil sa pagsasalita tungkol sa aming nakita at narinig, buong tapang nilang ipinahayag. Nagtipon ang Konseho ng Jerusalem upang talakayin kung ang mga hentil ba ay dapat sundin ang batas ni Moises. Si Pedro, na naalala ang kanyang pangitain sa bahay ni Cornelio, ay nagsabing, bakit natin sinusubok ang Diyos sa pamamagitan ng paglalagay ng pamatok sa liig ng mga disipulo na hindi man natin o ng ating mga ama kayang dalhin? Naniniwala tayo na tayo'y naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus. Malinaw ang desisyon. Ang mga hentil ay hindi dapat pasanin ang batas. Nagpatuloy si Pablo sa kanyang misyon, hinarap ang mga sakuna sa dagat, hagupit at mga bilangguan. Sa Atenas, ipinahayag niya, ang Diyos na hindi pinansin ang mga panahon ng kamangmangan, ngayon ay iniuutos sa lahat ng tao sa lahat ng dako na magsisi. Sa Efeso, dakilang mga himala ang sumama sa kanyang pangangaral. Ang pangalan ng Panginoong Hesus ay dinakila, at marami ang tumalikod sa mahika at hayagang sinunog ang kanilang mga aklat. Sa kalaunan, siya'y inaresto, ngunit nakapag-apela si Pablo upang siya'y litisin sa Roma. Sa kanyang paglalakbay patungo sa kabisera ng imperyo, hinarap niya ang isang napakalaking sakuna sa dagat. Lubusang nabasag ang barko, ngunit ang lahat ng pasahero at tripulante ay ligtas na nailigtas ayon sa pangako ng Diyos kay Pablo. Huwag kang matakot, sinabi niya, ibinigay ng Diyos sa akin ang buhay ng lahat ng kasama kong naglalakbay. Sila'y dumating sa pulo ng Malta. Habang nangongolekta ng kahoy para sa apoy, kinagat ng ahas ang kamay ni Pablo. Isa siyang mamamatay tao, hindi siya pinabayaan ng katarungan. Bulong ng mga taga-isla, inaasahan siyang bumagsak at mamatay. Ngunit inalog lamang ni Pablo ang ahas sa apoy at nagpatuloy na parang walang nangyari. Isa siyang Diyos, sinabi nila sa pagtataka. Ginamit ng Diyos ang kanyang lingkod upang pagalingin ang lahat ng may sakit sa isla, kabilang ang ama ng pinuno ng pulo, si Publio. Sa pasasalamat, ipinadala ng mga taga-Malta si Pablo patungo sa Roma na may lahat ng kanyang pangangailangan. Si Pablo, nakabilanggo sa Roma, ay sumulat ng mga liham sa mga simbahan at sa kanyang mga kasama sa misyon, pinapalakas ang mga mananampalataya. Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Isinulat niya sa mga taga-Filipos. Kitang-kita ang kanyang hindi matitinag na espiritu kahit nasa mga kadena at ang kanyang pagkahilig para sa Ebanghelyo ay nakakahawa at ang kanyang impluensya ay malalim. Samantala, sina Pedro, Juan at iba pang mga apostol ay nagpatuloy sa kanilang ministeryo sa Jerusalem at sa iba pang mga lugar. Sa isang banal na pangitain, pinangunahan si Pedro sa bahay ni Cornelio, ang senturyon, kaya't nabuksan ang pinto ng Ebanghelyo para sa mga hentil. Tunay na nauunawaan ko
na hindi nagtatangi ang Diyos, ipinahayag ni Pedro. Ngunit sa bawat bansa, ang sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng tama ay katanggap-tanggap sa Kanya. Sa pagkakatapon sa isla ng Patmos, natanggap ng Apostol Juan ang isang apokaliptikong pangitain na naging aklat ng pahayag. Ako ang Alpha at ang Omega, narinig niyang sabi ni Jesus. Ang pangitain ni Juan, puno ng mga simbolo at propesya, ay nagbigay ng pag-asa at hamon sa inusig na simbahan. Tiniyak sa kanila na ang pangwakas na tagumpay ay kay Kristo. Ngunit noong Hulyo 64 AD, ang lungsod ng Roma na tinitirhan ng mahigit 1,000,000 tao ay nasunog. Si Nero, ang emperador, na nakadamit tulad ng isang aktor, ay umakyat sa tuktok ng tore ni Maecenas at pinanood ang nakakagimbal na tanawin ng apoy na lumalamon sa lungsod. Ang apoy ay nagliyab sa loob ng 7 gabi at 6 na araw. Nang humupa ang apoy, 7% ng lungsod ay nasa mga guho. Sa 14 na distrito ng Roma, 10 ang sinira ng apoy. Ang 4 na pinakahindi apektadong mga lugar na matao ng mga Hudyo at Kristiyano ay nagbigay kay Nero ng perpektong dahilan upang ibunton ang sisi. Sisiin ang mga Kristiyano, iniutos ni Nero, at sinimulan ang malupit na pag-uusig ng simbahan. Ipako sila sa krus. Kanilang sigaw, nagkaroon ng kakulangan ng kahoy para sa mga krus, ganoon karami ang mga mananampalatayang ipinako. Ang mga mananampalataya ay itinali sa mga poste, pinahiran ng alkitran, at sinunog ng buhay upang magbigay liwanag sa mga gabi ng Roma. Tunay itong isang masaker. Muling inaresto si Pablo at ikinulong sa isang madilim at basang piitan sa ilalim ng lupa. Nakipaglaban ako sa mabuting laban, isinulat niya kay Timoteo mula sa piitang iyon. Alam na malapit na tay sa akin ang korona ng katuwiran. Sa dilim ng kanyang selda, isinulat ng matandang Apostol Pablo ang kanyang huling sulat. Ang pagkaalam ng kanyang nalalapit na pagkamartir ay hindi siya tinakot. Sa halip, pinuno ito ng pananampalataya. Sa wakas noong taong 67 AD, pinugutan ng ulo si Pablo. Sa kanyang kamatayan, nawala sa mundo ang isa sa mga pinakadakilang tagapagtanggol ng pananampalataya. Ngunit ang kanyang pamana ay nagpatuloy at ang kanyang patutuo ay nagbigay inspirasyon sa marami upang manatiling matatag sa kanilang pananampalataya. Habang ang mga apostol ay nagiging mga martir, ang pananampalatayang Kristiyano ay kumalat ng may panibagong sigla. Ang mga Kristiyano ay nagtipon sa mga tahanan at mga katakomb, ibinabahagi ang hapunan ng Panginoon at pinapalakas ang isa't isa. Mahalin natin ang isa't isa, hinikayat ni Juan sa kanyang mga sulat, sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Nagsimula ring mag-organisa ang simbahan na pinamumunuan ng mga matatanda at mga obispo ang mga komunidad. Ang pagbagsak ng Jerusalem noong 70 AD ay isang mapanirang dagok, ngunit nagmarka rin ito ng isang pagbabago. Ang mga Kristiyano na nakikinig sa babala ni Jesus ay tumakas patungo sa Pela at sa iba pang mga lungsod. Ang pagkawasak ng templo ay nagpatibay ng katotohanan na ang tunay na pagsamba ay hindi limitado sa isang pisikal na lugar, kundi nakasentro kay Kristo. Nagpatuloy ang simbahan na kumalat sa Hilagang Aprika. Ang dugo ng mga martir ay ang binhi ng simbahan. Sa kabila ng pag-uusig, lumago ang simbahan. Ang pagbabalik loob ng mga kilalang tao, tulad ni Justin Martyr, isang paganong pilosopo na yumakap sa pananampalatayang Kristiyano at nagtanggol na ang Kristyanismo, ang tunay na pilosopiya, ay nagpatibay sa paglago ng simbahan. Sa loob ng 50 taon, naisulat ang mga tekstong bumubuo sa Bagong Tipan. Lumitaw ang 4 na ebanghelyo, bawat isa'y may natatanging pananaw. Si Jesus ang hari ng mga Hudyo, ipinahayag ni Mateo, puno ng mga sipi mula sa Lumang Tipan. Siya ang ipinangakong Mesyas. Si Marcos, sa kanyang direkta at maikling estilo, ay itinatampok si Jesus bilang ang nagdurusang lingkod, isang mensaheng nakatuon sa mga Romano, na higit na nakatuon sa kanyang mga gawa kaysa sa kanyang mga salita. Ang anak ng tao, inilarawan ni Lucas, ang mabait na manggagamot, na may maingat na detalye sa kasaysayan at binigyang diin ang perpektong pagkatao ni Jesus. Si Jesus, ang perpektong tao, puno ng Espiritu Santo. Ang Ebanghelyo ni Juan,
na isinulat sa katapusan ng unang siglo ay hinarap ang Gnostisismo. Si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao, malinaw niyang pinatutuhanan. Pumili si Juan ng 7 himala at 7 ako na pahayag upang patunayan ang pagka-Diyos ni Kristo. Sa simula pa'y ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang aklat ng mga gawa, pagpapatuloy ng kwento, ay isinasalaysay ang pagpapalawak ng unang simbahan. Mula sa Jerusalem, sa Antioch at Efeso, kumalat ang pananampalatayang Kristiyano sa buong mundo. Walang konklusyon, sabi nila, sapagkat ang kwento ng simbahan ay nagpapatuloy. At sa wakas ang huling aklat ng bagong tipan, ang pahayag. Ang pahayag ay isang aklat ng propesya tungkol sa katapusan ng mga panahon at ang ikalawang pagdating ni Kristo sa lupa. Mga propesiyang hindi pa natutupad, ngunit malapit nang matupad. Isinulat ni Juan sa pamamagitan ng mga pangitain na nakita niya sa isla ng Patmos. Isinulat niya, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Isinulat niya, ang kordero ay nagtagumpay sa hayop, ang bagong Jerusalem ay bumaba mula sa langit. Ang kwento ng simbahan ay hindi nagtapos sa mga tekstong iyon. Tayo ay mga tagapagmana at tagapagpatuloy ng simbahan na isinilang sa Pentecostes. Ang parehong espiritu na gumabay sa mga apostol ay gumagabay sa atin ngayon. Kung nais mong maunawaan ang huling aklat ng Biblia, ang pahayag, kailangan mong i-click ang video na ito.